po tayo sa Barangay Hunggo, Lopez, Quezon. Mula po sa National Highway, papasok po dito ay almost 1.5 kilometers away lang po tayo. So, 3.5 kilometers away tayo mula sa bayan po mismo ng Lopez. So, ito po yung property, tabing kalsada. Bale, ito po yung itsura po nung property natin. Ito po yung kalsada. So, ito po yung buka niya. Ito na yung buka niya. Tapos, ito po yung kalakhan. So, papasukin ko po yung loob nung mismong property. So, mula po dun sa poste na yon, ayan, yung poste pong yan. So, hanggang dito sa likod po nitong waiting shade na yan. Dun po yung muhon. So, paislan po yung pinakang frontage niya po dito sa kalsada. Then, yung kabuhan, ito na pong mismong likod. So, titingnan po natin ito. Ay, sa mga bahay naman po, wala tayong problema po dito kasi ay, ito naman po ay, meron na sila dun sa tapat. Ayan. So, meron po tayong source ng pinakang tubig dyan. Meron pong sapa dyan na maliit. At ito po yung kabuuhan. So, pabundok po yung part na yan dyan. Ito po yung mismong pwesto na ng property. Ito na yung looban. So, may mga tanim po ito na mga nyog, mahugan eh. Tsaka po may mga fruit bearing trees, may mga lansones pa din. Makikita nyo po, ayun na po yung kalsada. So, kung makikita nyo po, may possible na itanong nyo, bakit po may mga bahay? So, ito po ay may usap na once na mabili po ito, aalis na po sila dito sa pwesto po ng property. So, habang wala po nakakabili, nakikitirik pa lang. Pero once na mabenta po ito, gigibain po nila yung kanilang mga bahay. So, para clear lang po. Ayan. Doon pa tayo. Ito ay makikita nyo naman po dun sa mapa na malawak po siya dito sa looban. Palapad po. At makikita nyo po, puro upland po talaga na puro nyog. So, puntahan ko dun sa kabila. Tutulay ako dun. Para po at least makita natin yung sa may loob. So, makikita nyo po, ayan po yung sapa-sapa tabi po. Ayan. Ito po talaga yung ating property. Wah, ang bababa pa ng nyug, ano? Marami po pa itong nyug, kababaan din po. Ito yung lansones. Kapantayan dito, ano? Opo. Ang ganyan po yan, sa dulo dyan. Sa dulo dito. Malaki kasi ang ano nito, nitong looban. So, makikita nyo po, yun po, yun o. Paakit pa po yan. Dun pa. Medyo malawak-lawak po ito. So, ito po makikita natin sa mga naghahanap po ng property na tabing kalsada. O, alam nyo na. Hindi na kayo lalayo. Lapit-lapit kayo sa akin. So, yan. Doon kuya, hanggang doon pa. Yun mo may pagitan yan, no? May sukalan ng paan. Yun ang pinakampagitan. May sukalan po. So, pag dating po natin sa may kawayan, ano? Sa may kawayan pong yan, paakyat, yun po yung pinaka-boundary natin. Tapos, papunta po tayo dun. Mas malaki po ang property natin dun, sa part na yun. Para at least alam natin yung boundary natin dito sa kabila. Tapos, hanggang dun pa. Talaga malawak-lawak. Ay, malawak-lawak ka rin uliin! Ay, anong putik pa man din. Tapos hahabulin pa tayo nung nagwawala. Dahil lang sa anak. So, akitin ko po yung medyo mataas-taas na part para po at least makita natin. O sige kuya, ituro natin. Ituro para makita nila. Siguro naman sa may bandang taas makikita-kita ko. Maigit nagbigyan ako ng panahon, hindi na naulan dito. Nakakapag-vlog na ulit si Jeya. Ayan. Medyo upland lang po talaga ito. So, dun po sa mga natawag sa akin, naghahanap ng property na gusto itabing kalsada. O, alam nyo na, meron ako. Lapit pa sa may amin.
Malinis po ang papeles ito. May sukat na rin po. Bali, ano mo yung pagitan mo? Yung kabilang yan. Paho na yon. So talagang pinakamalaking part na yung dito sa kabila ano. O sige. Akit pa tayo dun. Para mas maituro natin ng maayos. So bali dito na po ako sa tinuturo ko kaninang mataas na part. Ayan. Ito na ako sa pinakang ibabaw. Ayan. Nakikita niyo po puro nyug. Ayan. Malawak pa rin talaga dito. Ano siya? Pag ahon, pantay din dito ang ibabaw. Parang burol ano. Pantay dito sa butay eh. Pantay papunta dun. May pag-ahon lang na ganari ano. Tapos kapantayan na. Pwede ka nga dito para maglagay ng ano, kubo. Malawak nga ito. Tapos puro saging po yan. Ayan, yan po hanggang dun pa tayo. Yung boundary natin. Ayan, nandyan oh. Pag nandito ka naman po sa ibabaw, kapantayan naman po yung kanyang ibabaw. Mga overlooking view ka naman po dito. Din nga po, mga mountain view nga lang yung makikita dito. Yan. Pag sinabi ni Jay, yan, ito yung boundary na ito talaga. Pakita ko po sa inyo yan. Para at least alam nyo po yung nasasakupan nyo. Tsaka pati pakita ko po yung loob. Para at least makita po natin talaga yung status ng lupa. Tulad po niyan, may pabundok. O, akala ko naman, pag bundok na, ay bundok na talaga, may kapantayan din naman pala sa ibabaw. Anong prutas yun? Chico? Kababaan pala ang nyug na rin, ano? May bakod, ano? Ayan po, talaga may bakod dyan. Ayan. Yan, bakod. Halos kababaan po ang niyog. Maganda rin. Maganda ang spot dito. Bagay na bagay ito siya magmamanok. Sa ano? Sa mga sabungero. Pag gayon baga, ipagtak nyo lang dyan yung mga manok nyo. Oo. Tapos, ito yung pinakampag-ita na yan, oh. Tapos, papunta dyan. Dyan pa. Kalawakan na yan, oh. Tapos, pababa na. Papunta na dun sa harapan natin. So, makikita nyo po yung pinakang itsura ng property. Pinakita ko naman po dun sa natin sa video para po at least makita nyo na po, oh. May idea na kayo dun sa itsura po ng property natin. So, makikita nyo po. Ito po yung pinakantaas niya. Ayan. Pantay po naman din eh. Then, ito po, palusong na ulit. Medyo rolling part po itong kabilang yan. Pero yung inahunan ko po ay anahay o yung hindi ganun katirik. So, yung part pong yan, ganun din. Halos kapantayan po. Tapos, anahay din po yung pababa. Halos puro nyug po siya. Ayan. Para po at least, may idea po kayo dun sa property na pinabebenta po sa amin. So, ito po ay 4.3 hectares. Along Barangay Road po siya. Alata ng mga araw. Sino nakatira dyan? Yung matanda ako nag-ingay doon. Ayun! Layo naman ang bahay nun. Sa baba, malapit na naman dyan. Sa lingko na. Bagay. Puro, sako pa yan, yung nyugang yan. Papunta doon. Pababa na yun. Papunta na yun. So, bali ito po yung kabilang part pa. Halos kababaan din po ng nyug. May source po tayo ng tubig. Ayun, tabi po. May, may bukal. Tabi po. Diyan kami nakaano ng tubig. Dito sa bahay namin. Diyan kayo na kung inumin? Hindi po. Tsaka dagsawin. Tabi po. Ayun po, may bukal po yan. Tapos, ayan po. Ayan, halos kapantayan po yan ha. Dito ako sa taas. Kapantayan po itong taas na part. So, papunta naman ako dun sa baba. Doon ako sa kabilang part umahon. Dito man ako lulusong sa kabilang part. Ayan. Para at least po ay nakita nyo talaga. Para like, parang kayo na rin po bagay yung nag-tripping.
Ayan. Para at least makita nyo po yung reality. O, once na mag-tripping tayo, kung saan po ako nagsimula at bumaba, papakita ko rin po sa inyo para at least makita nyo na po na ito talaga yun. Ayan. Medyo maputik po ngayon ang pag-ahon ko at nag-ainulan. Ayan, di ba? Oh. Dami rin, ano to? Lansones tano. Basyad po mo. Basyad pala. Basyad pala rin. Akala ko may lansones na eh. O, yung pili nuts. Yan po yun. So, kanina galing ako doon sa ibabaw. Ngayon, dito na ako sa baba. Pabalik na ulit ako doon. O, at least naikot natin yung property. Pero hindi ko napuntahan yung kabilang dulo pa. Talaga pong malawak din ang 4 hectares. Ayan po. Pero at least ay nakikita nyo po talaga yung ating reality ng property. Ayan. O, yun na yung kalsada. O, diba? So, hope you like it po. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe.